eto na siguro ang pinakamabait na 100 plus horsepower big bike that you can buy here in the Philippines. May kakaibang tunog na hindi nakakabalahaw, formang napakasimple na hindi ka basta-bastang kakainggitan, kasing bigat lang ng 500cc sport touring no Honda at seat height na mas mababa pa sa R15M. At higit sa lahat, saksakan ng advanced riding electronic riding aids features na mag-aalalay sa'yo. At eto mga dudes ay wala nang iba kundi ang Yamaha XSR 900. But first, a question for you mga dudes is, sa tingin mo para sa'yo nga ba talaga ang XSR 900? Kasi as you can see mga dudes, it's a modernized retro style na big bike. Ang purpose ng motor na to mga dudes ay hindi lang para magkaroon lang ng pang Tito vibes. Kumpara sa naked sport variants, hindi lang mas maamo ang itsura nito kundi mas mabait din mismo ang ergonomics niya. Gaya na lang netong pinandidirian yung one-piece style na upuan. Masakit man ito sa mata ng iba ay masarap naman sa pakiramdam ang lapat ng puwet mo dito. May seat height lang ito na 810mm at sa height ko na 5'7" at bigat na 80 plus kilograms ay suwak lang ito sa akin mga dudes kasi parang nakaupo lang din ako sa motor ko na R15M. Sa bigat na 193 kilograms, kung may experience ka naman dito sa mas mababang displacement, ay very basic na lang ito sa'yo. Hindi kasi siya nalalayo sa bigat ng mga 2-cylinder gaya ng CB500 or Z650 ay di hamak na mas mabigat lamang ito ng 2 to 3 kilograms sa mga motor na yon. Kung sa video, makikita nyo na parang napakanipis lang nito but hindi nyo na masasabi pa yan once na makita nyo ito sa personal at maupuan nyo na ito. Sa lapad pa lang ng tangke at handlebars niya ay ramdam mo na talaga yung pagka big bike feels niya. Hindi man ito kasing sporty ng sport bike or naked bike, sa chassis pa lang manuds ay panalong-panalo na nagawa sa diecast aluminum delta box frame. And it's the same reason why bakit magaan at matibay at may kamahalan din ito kumpara sa iba. Naka-throttle by wire na rin ito manuds with automatic cruise control mode na pwede ka na mag-idle ng takbo kahit hindi ka na pumiga pa ng silinyador. Sabayan mo pa ng 41mm preload and compression inverted fork adjustability plus Brembo Brake Master Cylinder 298mm dual disc brake niya ay sure balls na mala sport bike ang handling mo dito despite sa pangmatanda niyang itsura. At kung ikukumpara ko naman ang riding ergonomics nito sa MT-09, surprisingly madudes, medyo mas aggressive ng konti ang riding position ni XSR 900. Dala ng kanyang mas malapad at mas straight na handlebars. But other than that madudes, pareho lang sila ng makina na 890cc crossplane 3-cylinder, dual overhead cam, 12 valves, liquid cooled with assist and slipper clutch engine. Legit na big bike talaga yan. Sa 3-digit figure horsepower ba naman na umaabot sa 117 horsepower and ay 93 Nm of big torque. To put that into perspective madudes, 7 beses na mas malakas yan sa regular na 150cc. Specialty ng motor na to kumpara sa inline 4 is but of course, oo naman yes, mas malakas itong humatak na kumakadyot ng 0 to 100 sa loob lamang ng 3 segundo. Top speed, kung hindi ka takot sa mala category 5 na bagyong hanging isasampal sa'yo, then maaari mong abutin ang 200 km/h na top speed base sa ilang claim ng ilang user. From which, make this one of the most fun thrilling big bikes that you can buy here in the Philippines. San ka pa may malakas na makina ka na tapos kasing tipid lang ng MTO3 sa gas consumption? But again, with that being said madudes, pwede ba yan sa complete beginner na gustong tumalon sa big bike? Well, kung ako ang tatanungin mo madudes, hindi ko talaga maire-recommend agad yan. Unless meron ka ng prior experience at disiplina sa ibang mas maliit na motor. Naiintindihan ko, pera mo naman yan and it's up to you. Siguro naiisipan mong tumalon agad sa big bike na to kasi meron naman siya mga riding aids na tutulong sa'yo. Tulad ng kanyang 4 na riding modes from mode 1 na full power at 2, 3, and 4 naman sa pampakalma ng responsiveness ng silinyador. Tsaka may 6-axis IMU na din ito na galing mismo sa R1. Kumbaga parang AI sensor yan madudes na mas advanced na nagkakalkula kung gaano ka nakasagad bumabanking. Same goes for the wheelie control, traction control, at pati na launch control and etc. But just to remind you madudes na pang-alalay lang yan at hindi yan robot na magdadrive para sa'yo kung hindi mo makontrol ang motor. Price of the Yamaha XSR 900 madudes is at 729,000 pesos.
Kung looks like family sa'yo ang lugar na to, Madids, yan ay dahil dito yan sa Motor Trade Yamaha Repson Naga sa Bicol. Pa-regards na lang, Madids, kung makakaagi ka mo, digdi. But anyways, I still feel you, Madids. May kamahalan talaga ang motor ni Yamaha. I mean, what else do you expect sa high-end na motor na literal na kapareho na talaga ng specs at features ng isang flagship 1000cc? Kung may hindi man ako nagugustuhan sa motor na to, Madids, ito yung ang tagal dumating ng R9. Kasi dito pa lang sa XSR 900 MT-09 ay busog na sa fun factor. Then how much more na lang, Madids, kung magkaroon pa ng RDNA na sport bike, no? But anyways, if you have more question, Madids, feel free to ask na lang down in the comment section below. And as always, thanks for watching, Madids, at see you again sa ating next Cheers, Jeremy's Mess!